Kamusta kayo mga bata? Ako nga pala si Teacher Jacqueline Fernandez. Bago tayo mag-umpisa sa ating kwento, tayo ay mag-ehersisyo. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating kwento. Natyak na masisiyahan kayo sa ating gagawin sapagkat ito ay tungkol sa alamat ng chismosa. Handa na ba kayo? May isang dalagang nangangalang Marites na mayroong katangian na masungit, mapaghiganti, inggitera at chismosa. Isang araw, may isang magandang dalaga ang lumipat sa isang baryo. Siya ay si Veronica na may katangiang mabait, palakaibigan at masunuring dalaga. Beep, beep, beep. Isang tunog ng jeep. Ma'am, naririto na po tayo sa Baryo Galugad. Wika ng jeepney driver. Lola, andito na po pala tayo. Paglapit ng mga kabataan. Hi miss, mukhang bago lamang kayo dito sa aming baryo. Opo, kami po ay galing sa kabilang baryo. Napakaganda mo namang dalaga. Ano ang iyong pangalan? Ako nga po pala si Veronica at ito naman ang aking lola. Ang mga kabataan ay masayang nakapagkwentuhan sa isang bagong lipat na dalaga. Ngunit sa isang tabi ay tila ba hindi gusto ni Marites ang bagong lipat na dalaga. Kabago-bago mo pa lamang dito sa aming baryo. Masyado ka nang papansin. Humanda ka sa akin. Galit at inggit sa isip ni Marites. Si Marites ay nag-isip ng paraan upang paalisin si Veronica at ang lola nito. Alam niyo ba na ang pamilya na yan ay isang mangkukulam? Kwento ni Marites sa kanyang kaibigan na si Janet. Talaga? Mukhang mabait naman sila. Sagot kay Marites. Maniwala kayo sa akin. Kilala ko ang pamilya na iyan. Kaya sila umalis sa kanilang baryo dahil marami na ang nakakaalam. Ang kwentong ito ay kumalat sa buong baryo. Kung kaya't ang lahat ay nagpulong upang palayasin at sunugin ang bahay nila Veronica. Lola, anong nangyayari dito? Hindi ko alam, apo. Umalis na tayo dito bago pa tayo mapahamak. Si Veronica ay labis na umiiyak. Dahil sa pangyayaring ito, si Veronica ay sumigaw. Ayoko na! At sinumpa ang sino man ang may kagagawan nito. Isinusumpa ko, ang sino man ang may kagagawa nito ay tiyak na babalik sa kanya ang lahat. Kinabukasan, Nay! Ano nangyari sa mukha ko? sigaw ni Marites. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng aking anak? Nay! Ako po ito! Ang iyong anak! Wala akong anak na halimaw. Lumayas ka dito bago pa kita ipadampot. Si Marites ay tumakbo ng tumakbo habang umiiyak. Tinanong ang kanyang sarili. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito?
Dahil sa pangyayaring ito, ay matagal na nagdusa si Marites. Ang kanyang muka ay tila ba hindi na siya nakikilala ng kanyang sariling pamilya. Dahil sa pangyayaring ito, ay pinagsisihan ni Marites ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Humingi siya ng patawad sa dalagang si Veronica at sa kanyang lola, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. At dito ay bumalik ang kanyang dating anyo. Kaya kayo mga bata, huwag kayong gagawa ng kwento, lalo na sa ikakasakit at ikasisira ng damdamin ng iba. So, paano yan mga bata? Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa ibang araw. Bye-bye!